Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit dahil nga ay nagpunta ako sa mahalagang lakad na meron akong nilalakad para kakuha tayo ng mga mutya at ito, nakakuha tayo ng mutya ng bigas. Yung mutya natin ng bigas ay binigay sa atin yan. Kaya yung bigas talaga ay napakagandang gamitin sa pampaswerte. Dahil kapag wala tayong bigas, hindi tayo mabubuhay. Kaya ang bigas talaga ang pinaka pangunahing agimat na hindi pwedeng mawala sa ating paghanap ng swerte. At maswerte tayo dahil nga binigyan tayo ng mutya sa bigas. Ano ba ang dahilan bakit ko ito nakukuha? Noong isang araw, noong Miyerkules Santo pa lang, hindi pa kasi Semana Santa, Miyerkules. Noong Miyerkules kasi papunta ng Biyernes, 3 araw ko sa bundok, nagbaon ako ng kanin ko para maghunting ng mutya. Dahil nagpaparamdam sa akin yung aking mga gabay kung saan nila nilalagay yung mga mutya. At nung nagugutom na ako, kumakain ako ng aking baon dahil nagbabaon ako. Habang ako'y kumakain sa sobrang tagal-tagal ng aking pagngunguyap sa pagkain, nakagat ko itong bato na maliit. Pagtingin ko, bigas pala na nagiging bato. Kaya may dahilan talaga na kung saan ako pinapapunta sa aking gabay, kahit doon sa bukid, na sinadya talaga niya na magbaon ako doon. Dahil sa espiritu po yan ang naguutos, dahil nga kapag espiritu at tadhana ng kapangyarihan na bigay talaga sa iyo, hindi mo malaman kung ano ang mga daanan sa iyong pagkuha. Kaya lahat ng mga paraan, dinadaanan mo, basta't ikay kumikilos, lahat po yan ay program po yan sa iyong paghanap ng mutya. Dahil hindi lang mutya, kung ano ang ating kinikilos, lahat ay nakaprograma yan sa ating buhay. Kaya ito po ang mutya sa bigas na aking nakagat habang ako'y kumakain, at yan po, napakaganda, sobrang ganda po. Ito. Sobrang gandang mutya sa bigas. Bato na po yan, oh. O yan, bato. O, yan, bato na siya. Ayan ay aking nakagat. At pagkagat ko, bato na siya. O yan. Kaya napakaswerte po ang makakuha sa mutya ng bigas. Dahil bihira ka lang makakita ng original na bigas na nagiging bato. Ayan. Napakagandang mutya yan. Ang paggamit po nito, ilagay mo lang ito sa pira. Kung gaano ka dami ang bigas na kanyang bawat isang ganito, kung gaano yan kadami, ganon rin kadami ang iyong pira kapag ang iyong paniniwala ay sagad sa butong paniniwala. Dahil aanhin man yun ng mutya na wala kang paniniwala, ay sayang lang yung pagdadala mo sa mutya. Dahil kapag magdala ka ng mutya na kulang ka sa tiwala, natural na hindi mo matamang maalagaan at hindi ka, kung baga, buhay ka lang ng aso, pinabayaan mo lang sa kulungan, hindi ka marunong magbigay ng pagkain. Dahil nga kung binubusog mo palagi yung inaalagaan mo, ay tataba at lalago yan. Ganun rin sa mutya. Kaya ang pagbuhay ng mutya at pagsekreto kasi sa mutya, kailangan na ang utak mo ay nandyan palagi sa mutya. Kung ikay magmumutya, kailangan yung ugali mo, ugaling mutya.
ugaling habitat sa iyong pagkilos araw-araw na nandyan palagi na hinahawak-hawakan, usap-usapan, at kwento-kwentuhan na sila palagi ang kinikwento-kwento mo. Dahil sila ay may espiritu din na magsisilos na hindi mo na sila inatupag. Kaya ganyan po ang pagdala sa mga mutya. Hindi basta-basta lang magkarga ka ng mutya, ay dyan lang, isabit-sabit, kabit-kabit lang. Tapos yung utak mo ay iba. Kaya kung gusto mong magtangan ng mutya, kailangan ang utak mo nandyan palagi sa kanya. Kumbaga, siya na yung pangalawang gabay mo. Galing sa Diyos at pangalawa na itong mutya. Ayan po ang ating bigas. Ang paggamit po nito, ibalot mo ito ng pulang tela at lagyan mo ng pira, ihalo mo sa pira para ito ay gagana na kung gaano kadami yung bigas na bawat isa, hindi mo man mabilang yan, sobrang dami. Ganon rin ang pira na paparating sa iyo. Kaya napakaganding swerte po gamitin itong mutya sa bigas. Napakagandang gamitin. Kaya